Okay, so this time our topic is steam turbine. So solve natin yung mga problems related to steam turbine. So example number 1, problem number 1. Steam enters turbine stage at 5 megapascal for 80 degrees Celsius with an enthalpy of 3,300 kilojoules per kilogram. So binigay as well as yung entropy sa my entrance. It expands to, sabi niya. So yung exit ng turbine 0.6 megapascal where the actual enthalpy, ayun binigay na rin yung actual enthalpy is 2750 kilojoules per kilogram and the exhaust temperature is 160 degrees Celsius. Binigay din yung temperature sa may exhaust, no? Okay, the isentropic enthalpy at the exhaust and entropy are 6.5 kilojoules per kilogram and 2650. If the mass flow rate of the steam is 10 kilograms per second, hanapin natin yung stage efficiency, yung condition ng exhaust steam natin, wet ba yan or superheated? Pero may sagot naman na, no? Okay, and then turbine work output, ayan, sige. So, lagay natin yung mga given dito. Yung mass flow rate is 10 kilograms per seconds pala. Sa may state 1 natin, so yung pressure tsaka temperature yan, given. Yung enthalpy, given din. Yung entropy, given din. Sa may exit natin, sa may exhaust, binigay yung pressure, yung actual enthalpy, yung actual temperature. Then yung isentropic entropy, no? Okay, kapag sinabi kasi natin isentropic, parehas yung entropy ng state 1 doon sa state 2. Okay? Then yung isentropic enthalpy binigay din. So, sa TS diagram natin, ito yung 1. Kung yan ay isentropic yung process, vertical lang to. Yung 1 to 2S, vertical yan. Okay? But since ay actual, so meron siyang inefficiency. Okay? So dahil dun sa mga friction and so on, ang nangyayari yung state 2 mo pupunta dyan. Okay? Yung 2S natin, ang ibig sabihin ng S diyan ay isentropic, no? Isentropic. Okay? So, okay. So, paano ba i-solve yung stage efficiency? Ang stage efficiency, stage, that is equal to the turbine actual, no? Work divided by the turbine theoretical, no? Actual. Okay, and then turbine, gawin na lang natin na ano, ganito na lang. W divided by WS. Okay, wherein yung S natin ay yung work ng turbine kapag isentropic efficiency. And then yung W lang natin, that is the actual work, no? Or ganyan na lang. Actual work. Okay? So, this is equal to yung actual natin in terms of per unit mass, that is H1 less H2 divided by kapag yung sa isentropic naman is H1 less H2S. So, yan lang siya, no? Yan lang kasimple ang stage efficiency. So, actual, H1 less H2, then yung ideal ay yung theoretical natin kapag isentropic, H1 less H2S. So, ilagay na lang natin dito yung mga given, which is equal to 3,200 less yung H2 natin is actual, 2,750. And then, 3,200 less yung ideal 2650. So yan yung ating stage efficiency. Okay, so i-multiply lang natin ng 100% yan. Ang stage efficiency natin ay 81.82%. Okay, so yan yung ating stage efficiency. So let us check with problem 1. Ay, ito to. Okay. So, 81.8. Tama naman. Then, yung condition ng exhaust system natin, tignan natin kung yan ay superheated or wet. Paano ba natin malalaman? Okay? Punta tayo doon sa table 2 ng ating steam table. No? Okay, punta tayo doon sa
sa may 0.6 megapascal banda. Okay? So kung titignan natin sa may table 2 saturation pressure at 0.6 megapascal, okay? Ano ba yung ating doon, SG? Ang SG natin is 0.6, 6.7600. And then yung ating SF is equal to 1.9312, no? Okay, so yan yung ating SG tsaka SF. Ngayon, yung actual na entropy natin sa may 2 banda, ano ba yung sinabi niya? Wala, no? Wala siyang sinabi kung ano yung ating actual na entropy. Okay, but anyway, may binigay pala na enthalpy. So, gamitin na lang natin yung enthalpy doon at 0.6 megapascal. Ang HG natin doon ay 2756.8. And then yung HF natin is equal to 670.56, no? Now kung mapapansin, 2750 yung ating actual, ito, actual, which is nasa pagitan ng HF tsaka HG. So since yung actual na enthalpy natin ay nasa pagitan ng SF tsaka SG, siya ay wet. Okay, so therefore, since, lagyan na lang natin dito, no? Since for letter B, ang HG natin is greater than H2, but yung H2 natin is also greater than the HF. So nasa pagitan ng HG tsaka HF yung ating H2. So therefore, siya ay state 2 is wet. Okay? So tingnan natin yung sagot. Mali to, no? So that should be wet, no? Wet. Okay, wet. Wet siya dapat. Okay, pero sabi naman pala ng problem na ano to? Binigay ba yung exhaust temperature is 160 degrees Celsius. Okay? So binigay naman yung pressure doon. Parang conflict, no? But anyway, let us see doon sa ating 0.6 158. Ayun. Hindi siya conflict. Dapat tinanggal na lang sana yung temperature na 160 degrees Celsius. Kasi based doon sa analysis natin, sa enthalpy, siya ay wet. Pero binigay niya yung temperature na 160. No? Tanggalin na natin to. Okay? Kung titignan kasi natin sa ating steam table, tanggalin na rin natin to Kung titignan kasi natin sa ating steam table at 0.6 megapascal, ang ating Tsat ay equal sa 158.85 degrees Celsius. So kung wet kasi siya, yung Tsat sa 0.6 megapascal, parehas na rin dun sa actual temperature ng state 2, parehas na rin yun. So ibig sabihin, ang T2 natin dyan is 158.85. Okay? 85 degree Celsius. So ang sabi niya kanina, yan ay 160 degrees Celsius, so complete. So yung actual temperature niya is 158.85, pero yung sinabi ng problem is 160. So naging superheated na siya. So nag-complete, kaya tanggalin na lang natin yung 160 degrees Celsius na doon. So panggulo lang yon. Ginagawa lang na yung ating problem. Ginugulo lang. Letter C, for the turbine work output, okay, that is equal to the mass flow rate ng steam multiplied by H1 less H2. Or pwede rin naman na ganito.
mass flow rate ng steam multiplied by H1 less H2S multiplied by the stage efficiency, no? Parehas lang yung makukuha dyan. Okay, so 10 multiplied by, ano yung H1 natin? 3,200 less 2750. Okay? So, naka-kilogram per second yung ating mass flow rate and then kilojoules per kilogram yung ating, ano? So, lagay na lang natin dito yung unit tapos kilojoules per kilogram. So, magka-cancel to tsaka yan. So, kilowatts yung magiging unit natin. Okay? So, therefore, the turbine work is equal to, this is equal to 4,500 kilowatts. Okay? So, let us check doon sa ating problem kung tama. 4,500 nga ba? Asan yun? Ayun. So, tama, no? Okay, ilagay na lang natin dito Tsat. T equals 158.85 degrees Celsius. Yan. Okay? Sige. So next problem. Problem number 2. A steam turbine receives steam at 8 megapascal for 80 degrees Celsius. The exhaust pressure is 0.08 megapascal and the actual measured enthalpy of the turbine exhaust is 2450. Determine whether the steam at the turbine exhaust is wet or superheated. Letter B, calculate the stage or yung isentropic efficiency, no, of the turbine. Parehas lang kasi yung stage efficiency doon sa isentropic efficiency. Okay? Sige, ito yung problem. A steam turbine receives steam at 8 megapascal, okay, and 40-80 degrees Celsius. The exhaust pressure is 0.08 and the actual measured enthalpy of the turbine exhaust is 2450 kilojoules per kilogram. Determine the steam at the turbine exhaust. Okay. Determine whether the steam of the turbine exhaust is wet or superheated. Letter B. The turbine, the stage efficiency. Okay? So, ito yung ating schematic diagram. So, paano ba natin malalaman kung siya ay wet or superheated? Okay? So, madali lang yan, no? Kailangan lang natin kunin yung properties at 0.08 megapascal. Okay? So, since ang given naman dito ay yung enthalpy, kunin natin yung HF, no? At 0.08 megapascal, ang HF natin dyan ay using steam table, no? Okay? Yan ay 173.88. At the same time, yung HG natin is equal to, HG is 2577. 2577.0. Now, compare ngayon natin. Okay? So, si HF natin is less than the H2. Now, si H2 is less than HG. Ibig sabihin niyan, yung H2 natin nasa pagitan ng HF tsaka HG. So, therefore, siya ay wet. Okay? So, yan. Letter B, stage efficiency. Letter A. Stage efficiency is equal to H1 less H2 divided by H1 less H2S. So, yung A1 natin, wala pa pala, no? So, at 8 megapascal for 80 degrees Celsius, okay? Yan ay makikita sa page, anong page kaya to? 8 megapascal, table 3, no? Table 3 ng ating steam table. That is steam table by, sino bang author nito? Steam table by Kainan, KS, Hill, and more. Okay? Yan. So, page, yan ay makikita sa page 72. Okay? 8 megapascal and then for 80 degrees Celsius. Diyan, ang enthalpy natin diyan ay 3348, no? So, lagyan na lang natin. Page
H to 72. Okay? Steam table by Ken and K.S. Hill and Moore. Okay? So, H1 is 3348.4. Then, yung S1 natin, kunin din natin yan. Magagamit natin yan mamaya, no? 3348.4 and then 6.6586. Okay. Ayan. So, okay na si H1 natin. Paano naman si H2S? Paano natin masasolve si H2S? Ganito kasi yan, no? Since yan ay H2S, take note of the letter na S, ibig sabihin yan isentropic. Ibig sabihin yan, ang S1 mo dapat ay equals to H2S. Yan. So, ibig sabihin yan, ito, parehas dun kay 2S natin. Now, paano natin ngayon malalaman yung H2S doon sa yung H2S? Paano natin mahanap yun? Okay? Sige. So, check natin punta tayo ulit doon sa 0.08 megapascal. 08 megapascal. Take note ng H2S natin ay parehas kay 1 which is equal to 6586. Okay? Yan, compare natin yan sa HF. At 0.08 megapascal, balik tayo doon sa table 2. 0.08 megapascal. That is, anong page to? 0.08. This is page 9, no? Page 9. Okay, ang SF natin doon is page 9, SF. 1.2329. Then yung SG natin is 7.4346. Ayan. So since si H2S natin, ang SF natin is less than the S2S. Now si S2S natin is less than SG. Ayan, kitang-kita naman na nasa pagitan. So therefore, yung state 2 natin, yung 2S natin is state 2S is wet. Okay? Yan. So kung wet yan, paano natin magkukuha ngayon si H2S? Okay? So kung babalikan natin yung ating thermodynamics 2 or thermodynamics 1, kapag wet, ang formula natin is equal to HF plus X HFG. Okay, take note na ito ay at 0.08 megapascal. Okay? So kailangan palang kunin si HF tsaka HFG, no? So again, at 0.08 megapascal, ang HF natin doon is 0.08, that is equal to 391.66. Then, ang HFG natin doon is 2274.1. Okay, anyway, ang HFG natin, parehas lang naman yan sa HG less HF, no? Parehas lang yan. Yan. Sige. So, yan, meron na tayong HF tsaka HFG. Ngayon, ang problema natin si X. So, yung X natin, that should be X2S, X2S dapat to. Kasi 2S yung hinahanap natin. So, paano naman natin ngayon mahanap si H2S, X2S? So, from S2S is equal to, ganun din lang, HF plus X2S SFG. Okay? Lahat ng ito ay at 0.08 megapascal. Okay? So, given naman na to, yung 2S natin parehas kay 1, which is equal to 6.6586 is equal to SF, ayun, 1.2329 plus X2S multiplied by SFG ups, wala palang SFG dito, lagay na lang natin dito yung ating SFG at 0.08 megapascal is 6.2017. Or pwede namang SFG is equal to SG less SF. Okay?
Pero mas sanay kasi tayo sa SLD, no? Yan. Okay. So, ang masasolve natin dyan is, yan ay 0.87 8749. Take note pala, no, always use for decimals kasi sa pagkuha ng x. Okay? Yan. So, mayroon na tayong x2s. Ngayon, yung enthalpy at 2s is equal to HF 391.66 plus x2s 0.8749 multiplied by HFG 2274.1. Okay? So, yung H2S natin is, yan ay 2381.27. Ayan, kompleto na. So, the stage efficiency is equal to H1 less H2. Ano na yung H1 natin? 3348.4. Ito siya. Okay. Less H2, ano na yung H2 natin kanina? Given natin yung H2 kanina, no? Asan na yon? Ayun, 2450. Okay, yung ating H2. So, 2450 divided by H1 less H2S. So, 2381.27. So, the stage efficiency is equal to, mataas yung kanyang efficiency, 92.89%. Okay, let us check yung problem kung parehas. Tingnan natin, 92.89. 92.89. Palitan natin, no? It should be 92.89. Ayan. Okay. And next problem number 3. Okay. A steam turbine expands from an inlet condition of 4 megapascal and 450 degrees Celsius. The turbine delivers an actual work of 400 kilojoules per kilogram. The exhaust pressure is 0.5. So, determine the temperature of the turbine exhaust. Okay. The isentropic efficiency. Ayan. Sige. So, let us solve. Anong number na to? Number 3. Ayan. So, ang dami natin example, no? So, yan. Okay. So, ito yung ating schematic diagram. Binigay yung pressure at temperature sa may state 1. Yung work ng turbine, binigay 400 kilojoules per kilogram. Then yung pressure sa may exhaust, 0.5 megapascal. Hanapin natin yung T2 tsaka yung stage efficiency. Okay, so kunin muna natin yung mga properties. Okay, sa may H1 natin, so at 4 megapascal, 450 degrees Celsius, anong page ito? Anong page kaya yung 4 megapascal? So, assume ko na magaling na kayong maghanap ng mga property system table, no? Kasi nagdaan naman na kayo sa Thermo 1, Thermo 2. Okay? So, this is page 59. So, at 4 megapascal and 450 degrees Celsius, ang H1, ang enthalpy natin doon ay 450, 33330.3. Then, yung S1, okay? Kunin natin yan. 6.9363. Ayan. Sige. So, paano natin mahanap ngayon yung una, yung temperature at 2? So, kailangan natin mahanap yung properties. Pwedeng entropy, pwedeng enthalpy sa mga state 2, no? Okay? So, given naman yung turbine work, tanggalin pala natin yung ano dito, hello sa may tuktok, no? Yan. Kasi naka per kilogram naman yan. Kung naka kilowatts yan, ganon, megawatts, flow yon, merong hello dyan. Since wala, ganun yan lang yan. Okay? So, work is equal to, per unit mass ito okay? Kasi per kilogram yung unit ng 400. Okay? So, that is equal to
H1 less H2. Okay? Ayan. So, 400 is equal to H1 natin, 3330.3 less H2. So, yung H2 na makukompute natin dyan is, yan ay equal sa 2930.3 kay kilojoules per kilogram. O yan, meron na tayong basis para malaman kung ano yung temperature ng state 2 natin. So, paano ba natin malalaman yung temperature ng state 2? Punta tayo kay 0.5 megapascal. So, table 2, page, anong page to? Kenam KS, Hill and Moore, 0.05 megapascal. Ang HF natin dyan ay 0.05. Page 9. Ang HF natin dyan is 340.49. Then yung HG natin is, yan ay 2645.9. 2645.9. Okay, now kung mapapansin natin, ang HF natin is less than H2, no? Tama ba? And then yung H2 natin is greater than Hg at 0.5 ba to? Mali, no? 0.5 pala yon. Ulit natin, number 3, 0.5 pala, no? Okay, so mali yung mga nakuha kong HF tsaka Hg. 0.5 pala to. So, yan ay makikita sa page. Anong page yung 0.5? Page 10, no? Okay. That should be page 10. Then, ang HF natin at 0.5 is 640.23. Then, yung SG naman natin is HG. 2747.8. 2747.8. But anyway, still pa rin, no? Mas mataas yung H2 natin kay HF tsaka kay HG. So kapag ganyan, siya ay superheated. So mas mataas yung kanyang H enthalpy kaysa dun kay HG, automatic yun, no? Superheated na kapag ganyan. So at the same time, yung S2 mo din is greater than SG at 0.5 megapascal. Okay? Automatic yun kapag yung HG mo is greater than H2, pati yung SG na rin, no? Greater na rin. Okay, so paano natin mahanap yung kanyang temperature? So since yan ay superheated, punta tayo sa table 3. Hanapin natin yung pressure na 0.5 doon sa table 3. Yan ay makikita sa page from page ano to? 0.5. Ayun, page 31, no? Okay? And then, hanapin natin yung 0.5, 0.5. From page 31, ang pressure natin is 0.5, Okay? Pressure equals 0.5 megapascal. Gawa tayo ng table. Okay? Yung table na ito ay para sa temperature. Then, ang table na ito ay para sa enthalpy, no? Okay? So, ano ba yung enthalpy natin sa state 2? Asan na yun? 2930.3. Okay? Hanapin natin yung mga enthalpy na malapit dyan. Yung in between na lang, no? 2930. 29. Ayun, nasa pagitan ng 2918.9. And then yung nasa baba niyan ay 2939.9. Okay, andito yung ating nasa pagitan, no? 2930.3. Okay, ayan. And then, yung corresponding temperature ng 2918 ay, ano yung corresponding temperature nito? 2918. 230, no? Ayan. Okay. And then, yung corresponding temperature naman ng 2939 is 240. Okay. Degrees Celsius. Ngayon, ano ang T2? Ito yung nawawala. Okay, so gamitin lang natin yung ating calculator. Pindutin ang mode. Okay, pindutin ang mode. Pagkatapos, mapindut ang mode, hanapin ang stat. So that is 3, no?
Ngayon, ang gamit kong calculator pala ay Casio 9FX991ES, no? Okay? So parehas naman 'yon basta Casio FX991ES and no? Anyway, mode tapos hanapin ang stat. So 3 sa akin. Then pag pindot ng stat, pindutin ang 2 or A plus BX, no? Ibig sabihin kapag ganyan, A plus BX, sina-assume natin na yung variation ay linear. Okay? Directly proportional yung variation nito. Yan. So, mag-interpolate tayo. Interpolate ang tawag doon, no? So, ngayon, ilagay natin sa may X part. Ito, sa calculator makikita natin ang X tapos yung Y. So, yung X diyan, yung 230. Okay? And then, yung Y natin ay 2918.9. Then sunod, 240 degrees Celsius and then 2939.9. Okay? And then kapag na-type na yung mga yan, pagka-type ng mga yan ay sige. Pagka-type ng mga yan, pindutin ang calculator, pindutin ang AC, no? Pindutin ang AC. Okay? Then pagka-pindot ng AC, pindutin ang shift. Okay, shift. Tapos pindutin ang 1. Ang ibig sabihin ng 1 diyan ay yung stat. Meron kang stat diyan, no? Stat. Tapos pindutin ang anong sunod? Pindutin ang regression. Okay? 5. Reg. Okay? So 5. And then sunod, pindutin si X hat. Yan. Which is, anong X hat? Hindi siya 5. Should be 4, no? Which is X hat. Okay? So 4. Then, lalabas sa calculator yung X hat. Tama ba? So, lalabas sa calculator ang nakaganyan. X hat. Ilagay mo lang dito yung enthalpy na 2930.3. Then, tsaka mo i-equals yan. Okay? Sige. 2930.3 equals. So, ang lalabas ay 235.42 degrees Celsius. So, yan na mismo yung temperature ng natin. So, 235.42 degrees Celsius. Okay? So, ganun yung technique, no? Ayan, sa interpolation. So, yan yung temperature ng state 2. Tignan nga natin kung parehas. Ayun, 235. Okay? And then next, isentropic efficiency. Paano solve yung isentropic efficiency ulit? Or yung stage efficiency that is equal to H1 less H2 divided by H1 less H2S. Okay? Yung H1 given, yung H2 given na rin. Okay, yung H2S ang hanapin natin. Paano ba i-solve yung H2S? So, para mahanap yung H2S, kailangan muna natin malaman kung siya ay wet or superheated. Okay? Ayan. So, paano natin malalaman kung wet or superheated yan? Ang S2S kasi natin ay equal sa S1, which is equal to, ano na yung S1 natin kanina? S1. Ayun. That is 6.9363. Okay? 6.9363. Yan. And then next, punta tayo ngayon sa 0.5 megapascal, no? So, at 0.5 megapascal, hanapin natin doon yung SF. Okay? Tsaka SFG. So, balik tayo doon sa table 2, page 9. Okay? 0.5 megapascal. Page 10 pala, no? Page 10, 0.5 megapascal. Okay, ang SF natin ay 1.8607. And then, ang SFG natin is
4.9606. Then yung SG natin is 6.8213. Okay? Yan. Now, kung mapapansin natin, ang S2S natin is greater than than SG. O yan, therefore automatic na ito ay superheated na siya. Tama ba? Ito yung ating S2S, 6.93. Yung SG natin is 6.8213. So, superheated yan. So, paano natin mahanap ngayon yung enthalpy at H2S kung yan ay superheated? Dito muna tayo sa table 3 sa may superheated region banda. Balik tayo doon sa 0.5 megapascal. Anong page na ulit yun kanina? 0.5. Sa may page 31. Okay, so hanapin natin ngayon doon yung enthalpy ng entropy niya ay 6.9363. Okay, so gawa ulit tayo ng table, no? Mag-interpolate ulit tayo dito. So, at page 31, okay, 0.5 megapascal. Ayan, gawa ulit tayo ng table. Yung X natin corresponds for the for the entropy, no? Yung Y natin corresponds for the enthalpy, okay? So saan ba natin mahahanap yung 6.9363, no? 6.9363 ay nasa pagitan ng, ayun, nakita ko na. 6.9161 9162, tapos yung nasa baba niya ay 6.9656. And then yung corresponding enthalpy ay 2789.9, and then ito naman ay si 281, asa na yun? 6.96, 281, 2.0. Ito yung ating entropy ng 2S, 9363. Ano kaya yung H2S natin dito? Ayan. So, ganun din lang ang gagawin natin. Punta tayo sa mode, Pindutin ang mode, tapos 2 and then start. Mode 2, pindutin ang mode, tapos 2, mode 3 pala, 3, no? 3. Should be 3, start, no? 3, tapos pindutin ang 2. Tapos mag-input na tayo. Lagay lang natin yan. Okay? Sa may X natin, 6.9162. And then, yung isa ay 6.9656. Corresponding enthalpy niya, 2789.9. And then, 2812.0. Okay? Kapag na-type ang mga yan, pindutin ang AC. Okay, so pindutin ang AC, and then pagkatapos ay i-type ang, ano na ulit yun? 6.9363. Oops, 6.9363. Tapos, pindutin ang shift. And then next is shift. Pindutin ang shift. And then next, pindutin ang shift. Tapos shift, tapos shift, tapos 1, no? Tapos pindutin ang 5, tapos pindutin ang 5 din lang. So ang lalabas diyan dapat ay ganito. Ang lalabas dapat yan ay 6.9363 and then y hat. Then equals mo lang yan. So this is 2798.89. Ayan. Okay. So ibig sabihin niyan, ang H2S mo is 2798.89. Okay, so the isentropic efficiency or state efficiency is equal to H1 less H2S. Ano na yung H1 natin? 33330.3. Okay? So 333
0.3 less ang H2 natin. Balikan nga natin yung H2 natin. Asan na yung H2 natin ulit? Ang H2 natin na nakuha ay, ayun, 2930.3. 2930.3. 2930.3. Tapos, 3330.3 less 2789, oops, 2798.89. Okay? So, the stage efficiency is equal to, this is equal to 75.27%. Okay? So, check natin kung parehas. 75, okay, may pagkakaiba konti. 0.27%. Okay? Magkaiba kasi ang steam table na ginagamit. Kasi iba kasi yung ginamit na steam table dito, no? Okay, so last but not the least, problem number 4. Steam enters a turbine at 8 megapascal, 500 degrees Celsius and expands to 0.8 megapascal. The exhaust temperature is 200 degrees Celsius, no? The turbine produces outputs of 4 megawatts and 8 megawatts. So, dalawa yung kanyang outputs, no? So, calculate the mass flow rate of steam at 4 megawatts and 8 megawatts. And then, stage efficiency. And then letter B, using steam consumptions, apply Whelan's line. It should be Whelan's line. Whelan's line. Whelan's line method to find the no load steam consumption, the specific steam consumption at 6 megawatt power output. So, ito yung mga answer. Okay, so let us solve the problem. Okay, so ito yung ating schematic diagram. Binigay yung pressure at temperature sa may state 1. Yung power output 4 megawatts at 8 megawatts. Yung pressure at temperature sa may state 2, binigay din. And then, hanapin natin yung mass flow rate ng steam at 4 megawatts, 8 megawatts. Yung stage efficiency. Yung B, or yan yung mass flow rate at no load steam consumption. Yung A, or yan yung tinatawag na specific steam consumption. Okay, so, punta tayo kay 8 megapascal and 500 degrees Celsius, which is makikita sa page. Anong page kaya to? 8 megapascal and 500 degrees Celsius. Yan ay makikita sa page 72. Okay? So 8 megapascal and 500, that is enthalpy is equal to 398.3. Then yung entropy niya ay 6.7240. Okay, okay na yung ating state 1. Sa may state 2 natin, so at 0.8 megapascal and 200 degrees Celsius, makikita yan sa page, anong page kaya to? Paano ba natin malalaman kung superheated pala yan? Ang first step natin is punta ka sa saturation pressure sa page 11, no? At page 11, at 0.8 megapascal, ang kanyang Tsat is equal to 0.8, 170.43 degrees Celsius. So, ibig sabihin, since ang Tsat natin as state 2 is greater than T2, okay, therefore siya ay superheated, no? So, punta tayo sa superheated table. Okay, so sa my page, doon sa page 72 pala, 0.8 pala na 0.8 megapascal. So, at 0.8 megapascal and 200 degrees Celsius, makikita yan sa page, anong page kaya itong 0.8 na to? Yan ay makikita sa page 36. Okay, so ang enthalpy natin doon is equal to 200. 2839.3. And
And then, kailangan ko lang pa bang kunin yung enthalpy, ay yung entropy? Hindi na, no? Hindi na kailangan yan, no? Enthalpy lang ang kailangan natin. Okay? So, yan. Meron na tayong H1 tsaka H2. Pwede na natin isolve yung mass flow rate, no? Okay? From turbine work is equal to mass flow rate ng steam multiplied by H1 less H2. Okay? So, ito ay 4 megawatts or 4,000 kilowatts is equal to mass flow rate ng steam multiplied by 3398.3 less H2 2839.3. So, ang mass flow rate natin ng steam at 4 megawatts is equal to 7.1556 kilogram per second. So, sa ano naman, sa 8 megawatts, so 8,000 is equal to mass flow rate ng steam. Yun lang naman yung mapapalitan dyan eh. Yung 8,000. So, yung mass flow rate ng steam is siyempre lalaki yan, that is 14.3113 kilogram per second. So, multiply mo lang naman ng 2 yan, di ba? At 8 megawatts. Times 2 mo lang naman yung 7.151556, no? Okay, that is for letter A. Next, for letter B ay, ano ba yun? Stage efficiency, no? Stage efficiency. So, that stage efficiency is equal to H1 less H2 divided by H1 less H2S. Okay, ito, meron na tayo niyan. 1 tsaka 2, yung H2S lang ang wala. So, paano natin ulit mahanap yung H2S? Equate natin yung 2S doon sa S1, no? 6.7240. And then, punta tayo sa 0.8 megapascal. I-compare natin yung SF tsaka SFG doon. So, at 0.8 megapascal, ano ulit yung 0.8 megapascal na yan? Yung kanyang SF. SF, 0.8 megapascal. Yan ay 2.0462. And then, ang SG natin is 6.66 Okay? Ayan. So, yung S2S natin is greater than SG. So, ibig sabihin, superheated, no? So, S2S is greater than SG. So, therefore, siya ay superheated. So, ibig sabihin, punta tayo sa table 3. Ano ba ang table 3? Doon natin mahanap yung mga vapor. So, punta tayo sa 0.8 megapascal. So, at 0.8 megapascal and entropy is equal to 6.7240. 0.8. Makikita natin yan sa page. Anong page to? 0.8 megapascal. Yan ay makikita sa page 36. Ayan. Okay. Sige. So, bumalik tayo doon, no? Page 36. Then, gawa ulit tayo ng table. Yung table na ito ay para doon sa entropy. And then, yung table, yung column naman na ito ay para doon sa enthalpy. So, hindi ko na kailangan ituro ulit yung stat, yung calculator technique. Okay? 6.7240. Yan ay nasa pagitan ng 6.71, 46, tapos 6.7408. Yung corresponding enthalpy ay 2792.4 and then 2804.3. Okay. Ayan.
Okay, and then para mahanap yung ating H2S, H2S. Hindi pala. That is equal to, ano na to ulit? 6.7240 and then Y hat. Ayan, palabasin lang natin yan. Ang lalabas na enthalpy ng 2S ay 2796.67. So the stage efficiency, ayan, kompleto na. Ang H1 natin kanina, ano yung H1 natin? 3398, ayun, 3398.3. So 3398.3 less H2, ano na yung H2 natin kanina? H2, ayun, 2839.3. 2839.3. 2839.3 tapos 3398.3 less 2796.67. So the stage efficiency is equal to 92.91%. Okay? Sige. Check natin doon sa problem. Wala naman na. That is equal to 90. Oh, bakit? Iba, ano? Palitan na lang natin. Palitan natin ito ng ano na yung ano kanina? 7.1556. Ito, 7.1556. 7.1556 and then yung isa ay 14.3113. 14.3113. And then this is ilang percento? 92 point. Bakit ang taas? Anyway, tama naman. Sa palagay ko tama naman yung ating solution, no? 27, 92.91%. Okay? 92.31% and then no load steam consumption tapos specific steam consumption pa pala. Okay? No load steam consumption. Gamitin natin yung Wheelan's line. Okay, i-plot natin siya. Ito yung ating power output. Okay, or yung turbine work. And then ito nang baliktad, no? Ito yung ating mass flow rate ng steam. And then ito naman yung workflow ng turbine. I-plot natin. Okay. So, ganyan siya actually, no? Yan, straight line yan. Okay, ito ay 8 megawatts to. And then ito naman yung ating 4 megawatts. Okay. Ngayon yung corresponding ano niya is 14 point ano na yon? 14.31 na lang. Okay. Una natin ilagay lahat yung decimal. Tapos dito ay 7 point, yung mass flow rate 7.16. Okay? Then hinahanap natin ito si B. B yan. Kapag 0 to. Okay, ano kaya yung ating no load steam consumption? I-apply lang natin yung ating algebra, no? Di ba parehas naman ng slope to? Let's say, for example, 0.1 then 0.2, no? Okay? Or gamitin natin yung formula na MS equals A P plus B. Okay, yan yung formula natin. Wherein yung A is the no load steam consumption. Tama ba? No, specific steam consumption to. Ito naman yung ating no load steam consumption. Okay. B. Ayan. Paano ba natin mahanap yan? Yung A natin, yan yung slope, no?
Paano ba yung slope? Kapag kung babalikan natin yung algebra, di ba sa algebra natin, m is equal to y2 less y1 over x2 less x1. Di ba yan yung ating algebra? Okay. So, delete ko na yan na pinakita ko lang. Ngayon, yung a natin dito is equal to ms2 less ms1. So, this is 14.31 less 7.16 divided by x2 less x1, ito 8 less 4. Take note, ang unit nito ay kilogram per second ito Then ito naman ay ano to? Megawatts, no? So A is equal to 14.31 less 7.16 divided by 4, 1.7875 kilogram per megawatt second. So ano ba ang unit dapat? Kilogram per kilowatt hour sana ito eh. So ang sagot ng A ay bakit ayan? Ayun. 1.78 kilogram per kilowatt hour. Bakit 0.01 naman yun ang dito? Kilogram per seconds pa. Yung ano pala, yung B. Okay, anyway, ito. Convert natin into kilogram per kilowatt hour tayon. Kilogram per kilowatt hour. O, tama. So, kilogram per kilowatt hour, no? So, gawin natin ay 1 megawatt is to 1,000 kilowatts. So, mag-cancel na to, no? Times 3,600 seconds is to 1 hour. So, cancel na rin to para maging kilogram per kilowatt hour. Okay? So, mag-multiply tayo ng 3.6, no? Ayan. So, this is 6.435 kilogram per kilowatt hour. So, yan yung ating A, no? O, yan yung ating A. Okay? 6.435. Let us check kung 6.435. Ba, no? 6.435. Ikan na natin. 6.435. No pala. Yung isa pala, no? Ito pala. Kilogram per seconds naman to. Tama. 6.435. 6.435 kilogram per kilowatt hour. Yan si A. Si B naman, paano naman si B? I-apply na natin ngayon si ito, MS. A plus B. Okay? So, MS. Ito na lang, yung kunin natin, 14.31. Pwede naman si 7.16, no? So, 14.31 equals ito. Hindi natin to. 6. Naka-kilogram per kilowatt hour pala yan, no? So, naka-kilogram per kilowatt hour pala yung 6.435 natin. Para parehas ng unit, gamitin natin yung 1.7875. So, 14.31 is equal to ito. Ang A natin ay 1.7875. Para parehas tayo ng unit kasi yung 14.31 natin, naka-kilogram per seconds yan. Okay, so yung 1.7875 natin, ayan, kilogram seconds din ito. Okay, times power. Ang power doon sa 14.31 ay 8. Okay, so megawatts. Naka-megawatts to, kaya megawatts din to. Plus B, ayan. So, ang B na makukuha natin dyan, so naka-kilogram per seconds yan, 14.31 divided by 1.7875 times 8. Ayun, 1.001. So, kilogram per second. So, yan yung ating B. Okay, so yung nakalagay dito ay 1.001. Mali ito, no?
1.001 kilogram per seconds. Ayan, next. Ano to? Yung 9.835, yung ano natin, steam consumption at 6 megawatts. Okay? So yung steam consumption at 6 megawatts, so mass flow rate ng steam equals AP plus B. So A natin is 1.7875 and then 6 megawatts to plus B natin is 1.001. Ayan lang siya. Ayan lang yan. So 1.7875 pala to. 1.7875, okay, times 6 plus 1.001 is 11 point. So mass flow rate ng steam at 6 megawatts is equal to 11.726 kilogram per seconds. Okay? And anyway, meron namang technique niyan gamit ang calculator. Sige. Ano natin, no? Pindutin lang ang mode. Okay, mode. Tapos, next ay 3. Or yung stat natin. Tapos, kung dito ang 2. Okay, stat ito. Ito ay A plus BX. Then, input natin yung mga ito, for example, yung X natin is the mass flow rate ng steam, then yung baliktad, no? Ang X natin is the workflow or turbine work, and then yung Y natin is the mass flow rate ng steam. Okay? So, 8, ano yung mass flow rate ng steam? 14.31 at 4, 7.16. Okay, yan. Input lang natin yan sa calculator. Pagkatapos ma-input, pindutin ang AC, no? AC. Pindutin ang AC. Tapos, pagkapindot ng AC, pindutin ulit si shift. Okay? And then, 1. And then, pindutin si variance kaya. Try natin si 5 muna. 5. Ayun. Si 5. And then, pindutin ang 1. This is for A. No? So, 1. Then, equals. Ang lalabas ay, 0.01 naman yung A. 0.01 kilogram per second. Nako, may mali sa solution natin, no? And then same process, shift 1 5 and then palabasin naman si 2, si B. Ang B natin tama naman si B. Kapag B ang palabasin natin, para mapalabas si B ay pindutin ang shift 1 5 and then 2. Lalabas si B, no? So B is, tama naman, 1.7875. Kilogram per seconds. Tama naman to. Bakit si A? Anong nangyari si A? Next. Kabaliktad. A, P, B. Baliktad pala, no? Yan natin, ha? AP plus B. A plus BX. Oo nga, no? Magkabaliktad talaga. So, sa calculator kasi natin, A plus BX, no? Sa calculator natin ay parang hanggang sa calculator natin is equal to A plus BX. Then sa libro natin, MS equals AP plus B. Okay. Sige. So, A, dapat ano pala to, no? Ito yung ating, ano to? Steam, specific steam consumption. Okay. Ayan. So, baka malito kayo pag iba lang kasi yung
formula sa calculator tsaka yung sa libro natin. Then, yung 0.01, ano nangyari sa 0.01 na yan? 1.001 kilogram per seconds dapat to. 114.31 AP. A, yung A natin is 1.6 plus B. Bakit anong nangyari? Oo nga, mali to. So minus, no? 14.31 less 1.7875 times 8. Oo nga, 0.01 talaga, no? 0.01. Tanggalin na nga lang natin to. Okay. 0.01. No, balik tayo doon. 0.01 talaga yon. Nagkamali lang ako ng manipulation, no? 0.01. Then ito, tama to, no? Kilogram per kilowatt hour. Then ito. Paano natin palabasin naman ngayon si 9.835? Balik tayo doon. Sa ano ito? Para mapalabas si 9.835 dito. Para mapalabas si 9.835, pindutin, palabasin natin si 6 tapos y hat, no? Okay, subukan natin. So, mode 3, 2. Input natin si 8, tsaka si 4. Then sa y natin si 14.31, tsaka si 7.16, no? And then 6, y hat. Ayun, 10.735. O bakit 10.735 naman to? Ano ba yung nakuha natin dito? Oo nga, kasi dapat pala ito ay 0.01. Okay. 0.01 pala to. So, mababago na rin to. Ay dapat magiging ano yan, 10.735 kilogram per second, no? Sige, compute ulit natin. 1.7875 times 6 plus 0.01. Ayun, parehas. 10.735 kilogram per second. Ayun, okay na. So, thank you for watching. Pagtyagaan nyo na lang na panoorin.